Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ng isang MMA fighter na nagngangalang Mike na nagretiro na mula sa pakikipaglaban dahil sa kanyang edad at matinding pinsala sa kanyang balikat. Dahil sa problema sa pera, nakiusap siya sa kanyang dating manager na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Gayunpaman, ipinoint out ng manager ang edad ni Mike at ang kanyang kamakailang sunod-sunod na pagkatalo. Si Mike, na labis na nangangailangan ng pera, ay patuloy na nagpumilit at nagpas siyang hamunin ang isang fighter na nandoon. I don't know what else to say. I'm sorry. I'm begging you, please. Noong una, nakalalamang si Mike sa laban. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay napagod na siya, na nagpahintulot sa kanyang kalaban na manalo, at dumurog sa paniniwala ni Mike na kaya pa niyang lumaban. Ngayong wala ng pera at apartment na matutuluyan, huminto na siya sa boxing, na marka ng pagtatapos ng kanyang career. Dahil sa pangangailangan ng trabaho, nagsimula siyang magtrabaho sa isang construction site at naging bahagi ng team na gigiba sa ospital ng Castle High. Sa bagong yugtong ito, dapat muling itaguyod ni Mike ang kanyang buhay sa labas ng pakikipaglaban. Sa ibang lugar sa lungsod, ang lalaking si Richard ay malaki ang problemang pinansyal habang inaalagaan ang kanyang anak na si Emily na lumalaban sa leukemia. Patuloy na tumataas ang mga medical bills at hindi na kayang bayaran ni Richard ang caregiver na nag-aalaga sa kanyang anak. Ipinaalam din sa kanya ng ospital na nangangailangan si Emily ng karagdagang chemotherapy na nagkakahalaga ng $400,000, isang malaking halaga na hindi na kayang bayaran ni Richard dahil na maxed out na ang kanyang insurance. Lumipat ang eksena sa federal prison kung saan ipinakita ang isang black inmate na nagngangalang Lando na nakikipagtalo kay Damian, isa pang bilanggo na nagtatanong sa kanya tungkol sa ilang nakatagong pera. Mabilis na naging marahas ang sitwasyon, ngunit nanatiling tahimik ang prison warden habang inaatake ni Damian at ng kanyang mga tauhan si Lando. Bumalik ang eksena kay Mike na makikitang tulala at iniisip ang kanyang dramatikong pagkakalugmok mula sa isang kilalang MMA fighter hanggang sa isang construction worker na merong katamtamang kita. Ang kawalan ng focus ni Mike ay napansin ng kanyang amo, dahilan para pagalitan siya nito at iginiit na kailangan nilang tapusin ang kanilang trabaho bago pa magsimula ang demolisyon ng ospital. Kasabay nito, ang alkalde ng lungsod ay gumagawa ng isang public announcement sa media. Idineklara niyang gigibain ang Castle High sa loob ng 2 araw upang bigyang daan ang isang bagong sports complex. Samantala sa kulungan, napanood ni Lando ang balitang ito at nabigla nang malaman ang tungkol sa mabilis na paggiba sa Castle High Hospital. Agad niyang hiniling na makipagkita sa Chief Warden, na lumalabas na si Richard. Nang walang sinasayang na oras, agad na nagbigay si Lando ng isang matapang na alok, kung saan iminungkahi niyang bibigyan si Richard ng pera kapalit ng kanyang paglipat sa ibang prison block. Ang perang ito ang eksaktong kailangan ni Richard para sa agarang medical care ni Emily. Gayunpaman, nang binanggit ni Lando ang tungkol sa kritikal na kondisyon ni Emily, nagalit si Richard at sinaktan niya si Lando. Ngunit nang sumunod na araw, palihim na nakipagkita si Richard kay Lando at agad na nagtanong tungkol sa pera na kanyang sinabi. Ibinunyag ni Lando na minsan siyang nagnakaw ng $3 milyong mula kay Damian at ang perang ito ay nakatago sa Castle High Hospital na malapit ng sirain. Iginiit ni Lando na wala na siyang interes sa pera at gusto niya lang tulungan si Richard na makuha ang pera para sa pagpapagamot ng kanyang anak. Humingi lamang siya ng maliit na pabor kay Richard na mailipat siya sa South Block para takasan si Damian at kanyang mga tauhan na patuloy siyang ginugulo. Matapos itong pag-isipan, nagpasya si Richard na sumabay sa mga plano ni Lando. Lingid sa kanilang kaalaman, ang isa sa mga gwardya ng bilangguan, na lihim na nagtatrabaho para kay Damian, ay nalaman ang tungkol sa plano ni Richard na ilipat si Lando sa South Block. Nang malaman ito ni Damian, agad siyang naghinala na kinuha ni Lando si Richard para makuha ang nakatagong pera, at inisip na nangangailangan si Richard ng malaking halaga ng pera. Agad na nakipag-ugnayan si Damian sa kanyang kapatid na si Eric, na kasalukuyang nagpapatakbo ng drug business ni Damian habang siya'y nasa bilangguan. Sa panahon ng lunch break sa construction site, sinimulan ni Mike ang pakikipagkaibigan at pakikipag-usap sa isa pang manggagawa na nagngangalang George. Ibinahagi ni George na hindi niya gustong maging isang construction worker na may mababang sweldo, ngunit wala siyang ibang choice dahil meron siyang asawa at 2 anak na dapat buhayin. Ibinahagi din ni Mike ang tungkol sa nakaraan niyang buhay bilang isang MMA fighter, ngunit ngayon ay laos na siya at pumapasok sa anumang trabahong makakaya niya upang mabuhay. Nagulat si George nang mabalita ang isang kilalang fighter si Mike, lalo na't ang mga anak ni George ay mga tagahanga ni Mike.
Dahil napalayas si Mike sa dati niyang apartment, napilitan siyang manirahan sa kanyang sasakyan na nakaparada malapit sa ospital ng Castle High. Sa ibang lugar sa lungsod, si Eric at ang kanyang asawa na si Kat ay mahigpit na binabantayan ng ospital na malapit ng sirain. Plano nilang pasukin ang construction site pagkatapos umalis ng mga construction workers sa araw na yun. Bumalik ang eksena sa site, kung saan sinabi ni George kay Mike ang tungkol sa kanyang pangarap na lumipat sa Alaska kasama ang kanyang pamilya, at iminungkahi na baka gusto din ni Mike na manirahan doon. Habang naglilinis ng mag-isa sa isang silid, nakakita si Mike ng isang bag na puno ng pera. Lumalabas na ito ang perang itinago ni Lando bago siya nakulong. Nang malapit nang matapos ang kanilang work shift, sinabi ni George kay Mike na dapat na silang umalis. Inilihim ni Mike ang kanyang natuklasan, kumuha ng $10 mula sa bag at itinago ito, at nagpaplanong balikan ito kapag nakauwi na ang iba. Kasabay nito, inihanda na ni Eric ang kanyang mga tauhan para pumasok sa Castle High Hospital. Hinihintay nila si Richard dahil sinabi sa kanya ni Lando kung saan nakatago ang pera. Plano ni Eric at ng kanyang team na magbalat kayo bilang mga construction worker para hindi sila paghinalaan. Samantala, naghahanda na si Richard na pumunta sa Castle High at sinabi sa kanyang anak na meron siyang kailangang gawin. Kasabay nito, si Mike, na nakatayo sa pila kasama si George para kunin ang kanilang sahod, ay naalala na nakalimutan niya ang kanyang jacket sa construction site at nagpas siyang bumalik upang kunin ito. Gamit ang $10 na kinuha niya kanina, nagmamadali siyang bumalik sa site. Pagdating sa loob ng ospital, nadiskubre ni Mike ang perang natuklasan niya kanina kung saan niya ito iniwan. Huminto siya upang bilangin ang laman ng bag, sa paniniwalang siya lang ang nakakaalam nito. Gayunpaman, sa parehong sandaling yun, pumasok si Richard sa Castle High, at ang isa sa mga tauhan ni Eric ay nakita siya at agad itong ipinaalam kay Eric. Nang malaman ito, si Eric at ang kanyang team ay nagmamadaling pumasok sa gusali mula sa kaliwang bahagi ng site. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita sila ng isang construction worker na nakatalagang magbantay sa lugar hanggang sa oras ng demolisyon. Nang walang pag-aalinlangan, pinatay ni Kat ang construction worker para maiwasan ang anumang problema. Samantala, si Richard, na sinusunod ang mga instruksyon ni Lando, ay umakyat sa ika-6 na palapag at natuklasan ang mga pampasabog na nakatakdang mag-demolish sa gusali sa loob ng 4 na oras. Samantala, si Eric at ang kanyang mga tauhan ay naghiwa-hiwalay para hanapin si Richard. Kasabay nito, si Mike, na nasa isang kalapit na silid, ay nakita si Richard. Agad niyang ibinalik ang mga pera sa bag at sinimulan ng umalis sa gusali. Habang pababa siya ng hagdan, nakita niya ang mga tauhan ni Eric na papaakyat sa itaas, na nagudyok sa kanyang bumalik. Samantala, nakahanap si Richard ng ilang pera sa sahig, na nagpapahiwatig na may nakakuha na sa pera. Sa sandaling yun, hindi sinasadyang nasipa ni Mike ang isang bakal na gumawa ng malakas na ingay. Narinig ito ni Richard, ngunit bukod sa kanya, narinig din ito ni Eric at ng kanyang team, at inisip nilang si Richard na yun. Nang ma-realize na hinahanap din ng iba ang pera, nagtago si Mike at nakita si Richard na ginagawa ang parehong bagay upang maiwasan si Eric at ang kanyang gang. Pagkatapos nito, nabaling ang atensyon ni Eric at kanyang mga tauhan sa isa pang intruder na nabunyag na si George, na hinahanap si Mike dahil hindi na siya bumalik. Nang makita ni Kat ang $10 sa bulsa ni George, napagkamalan niyang siya ang nagnakaw ng pera. Dahil dito, sinimulan ng grupo ni Eric na pahirapan si George upang makakuha ng impormasyon, kahit na si George ay walang kaalam-alam tungkol sa pera. Mula sa kanyang pinagtataguan, pinanood ito ni Mike at wala siyang magawa para makatulong. Dahil hindi binibitawan ni George ang anumang impormasyon, inutusan ni Eric ang kanyang mga tauhan na dispatsahin na siya. Si Mike, na nakaramdam ng magkahalong desperasyon at galit sa pagkamatay ni George, ay hindi sinasadyang nalantad ang kanyang sarili na humantong sa paghabol sa kanya ng gang ni Eric. Nang makonsensya sa naging kapalaran ni George, nagpasya si Mike na maghiganti sa mga tulisan. Matapos itago ang pera, nagawang mapatumba ni Mike ang ilan sa mga tauhan ni Eric. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang sarili na na-corner ni Kat at ng kanyang mga tauhan. Sa isang matapang na hakbang, nagawang makalaya ni Mike at nakatakas sa isang basurahan. Gayunpaman, naghihintay pala sa kanya doon si Richard at agad siyang tinutukan ng kutsilyo. Kinumpronta ni Richard si Mike at inutos na malaman kung nasaan ang pera. Iginiit ni Mike na isa lang siyang construction worker at walang alam sa anumang pera.
Nang saglit na nawalan ng focus si Richard, inatake siya ni Mike na nagdulot ng isang matinding labanan sa pagitan ng dalawa. Naputol lamang ang kanilang sagupaan nang pumasok ang isa sa mga tauhan ni Eric na tinutukan sila ng baril. Sa sandaling madistract ang lalaki, mabilis na nagtulungan sina Mike at Richard para disarmahan ang gunman. Sa paglapit ng marami pang mga tauhan ni Eric, napilitan silang kaagad na tumakas. Inutusan ni Eric ang kanyang mga tauhan na harangan ang lahat ng exit sa gusali at sinubukang makipag-negotiate kay Mike. Sa kanilang pag-uusap, inalok ni Eric na hahayaan siyang mabuhay kung isasauli niya ang pera. Gayunpaman, tinanggihan ni Mike ang alok at mas piniling direktang harapin ang mga tauhan ni Eric. Nang makita ni Mike ang sarili na natrap sa dalawang tauhan, gumawa siya ng matapang na hakbang sa pamamagitan ng pagtalon sa labas ng bintana habang nakakapit sa makapal na kurtina. Habang binabaril siya ng mga tauhan ni Eric mula sa ibaba, sinisikap ni Mike na makabalik sa loob ng gusali. Nang makapasok, hinarap siya ni Kat na nagbantang wala na siyang kawala at tinutukan siya ng baril. Sa kabutihang palad, dumating si Richard at agad na inatake si Kat, dahilan upang mapunta siya malapit sa may bintana. Sa pag-aakalang si Mike ang nasa tabi ng bintana, ang mga tauhan ni Eric ay nagpatuloy sa pagpapaputok, only to realize na si Kat ang nabaril nila na namatay mula sa pagkakahulog. Dahil sa labis na pagkabigla sa pagkamatay ng kanyang asawa, isinumpa ni Eric na sisiguraduhin niyang hindi makakalabas ng buhay sa gusali sina Mike at Richard. Habang nagtatago sila, tinulungan ni Richard si Mike sa kanyang sugat sa braso at muli siyang tinanong tungkol sa pera. Gayunpaman, nagstick si Mike sa kanyang kwento, kung saan sinabi niyang isa lang siyang construction worker at walang alam tungkol sa sinasabi nilang pera. Nang makaharap nila ang iba pang mga tauhan ni Eric, matagumpay na napatumba ni na Mike at Richard ang lahat ng mga natitirang banta. Sa oras ng matinding tensyon, tinutukan ni Mike ng baril si Richard at naghinala na maaaring isa siyang undercover member ng gang ni Eric. Mariin itong itinanggi ni Richard at ipinaliwanag na nasangkot lamang siya dahil hindi niya kayang bayaran ang pagpapagamot ng kanyang anak. Si Mike, na nauunawaan ang mahirap na sitwasyon ni Richard, ay gumamit ng walkie-talkie para sabihin kay Eric na umakyat sa itaas para kunin ang pera. Pagkatapos nito, pumunta si Mike sa isang silid para kunin ang nakatagong pera at nagpas siyang ibigay ang kalahati nito kay Richard. Sinabihan ni Richard si Mike na umalis na kaagad sa gusali, ngunit desidido si Mike na ipaghiganti ang pagkamatay ni George sa pamamagitan ng pagpatay kay Eric at sa kanyang mga tauhan. Binalaan siya ni Richard na malapit ng pasabugin ng Castle High, na siguradong papatay kay Eric at sa kanyang gang. Pinag-isipan itong mabuti ni Mike at mas piniling ihinto ang kanyang paghihiganti, at sa halip ay piniling tumakas kasama si Richard. Kasabay nito, ang alkalde at iba pang construction worker ay naghahanda na para pasabugin ang ospital sa loob ng 15 minuto. Samantala, si Eric at ang isa sa kanyang mga huling tauhan ay hinabol sina Mike at Richard, habang sinusubukan nilang tumakas sa rooftop ng gusali. Humantong ito sa isang shootout, kung saan kinailangan ni Mike na iwasan ang mga pag-atake ni Eric. Inutusan ni Mike si Richard na mauna na siyang tumakas, habang siya naman ay haharapin si Eric ng mag-isa. Inutusan ni Eric ang kanyang tauhan na harangan ng exit, upang matrap si Richard at kunin ang pera sa kanya. What's the matter? Out of ammo? Nang maubusan ng bala si Mike, hinamon niya si Eric na makipaglaban sa kanya sa isang suntukan. Samantala, idinispatcha na ni Richard ang huling tauhan ni Eric at tumakas gamit ang kanilang trap. Sa huli, nagawang manalo ni Mike laban kay Eric at pagkatapos ay nagmamadaling kinuha ang bag ng pera. Sa nalalapit na demolisyon ng Castle High, wala nang naging ibang choice si Mike kundi ang tumalon sa truck ni Richard. Samantala, si Eric, na nabunyag na buhay pa, ay sinubukang ipunin ang mga perang nakakalat sa bubong. Habang nagmamaneho palayo sina Mike at Richard, gumuho ang gusali sa likuran nila na naging sanhi rin ng pagkamatay ni Eric. Ilang araw pagkatapos nito, nagpasya si Mike na gamitin ang ilan sa pera upang suportahan ang pamilya ni George at matulungan silang harapin ang pagkawala ng tanging taong sumusuporta sa kanila. Nang maalala ang iminungkahi ni George, nagpasya siyang magsimula ng bagong buhay sa bansang Alaska. Samantala, pinarangalan ni Richard ang kahilingan ni Lando at inilipat si Damian sa South Block ng bilangguan. Ang ginawang pag-transfer na ito ay tiyak na magugustuhan ni Lando, dahil plano niyang humingi ng sariling kabayaran laban kay Damian, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.